Panginoon, katulad po ng mga alagad na Jesus, tayo ay nagpapahayag ng panalangin. Dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Ito nawa ay maging bahagi ng ating pagninilay para sa araw na ito. Bahagi ko na makita natin hindi na question kung may pananampalataya ka ba sa Diyos o hindi. No? Presyon na tayo lahat na narito ay may pananalig sa Diyos. Yan ang sabi natin ay gaano kalaki yung pananalig natin sa Diyos. Kasi ipinamani ko rito, no? Na anong sabi ni Jesus, kung ang ating pananalig daw ay kasing laki o rather kasing liit na butil ng mustasa, no? Alam naman natin kung gaano kalaki o kaliit yung butil ng mustasa. Well, ako talagang nung panahon ng pandemya, nang uso kasi yung plantito at plantita, no? Ay talagang nakasubok ako magtanim. No? Ang isa sa mga tanim ko ay mustasa. No? Isang kalili mo lang kapag ginano mo, lagyan mo ng tubig, tapos ganun sa mga butil ng mustasa. No? Ang dami na. No? Isang kalili mo pa lang. Ibig sabihin, ganun kaliit ang butil ng mustasa, no? Siguro baka umabot pa ng 20, no? Sa isang daliri mo lamang, mas malaki pa yung butas ng karayon. Kapag pinag-usapan natin ang butil ng mustasa, alam na mga magsasakayan, no? Mga nagtatanim ng mustasa, bahagi ko. Ngayon, naiwan ko lang po, kuminsan tayo, lalo-lalo na yung mga bata, hindi na masyado kumakain ng gulay. Kaya minsan, hindi rin tayo nagtatanim ngayon ng gulay. Kaya mahal-mahal na ng gulay. Pero bahagi yun, yung pag-ahalin tulad na Jesus natin, kung may tanim lang kung ang ating pananampalataya ay may kasing laki lamang ng butil ng mustasa na sabi ni Jesus, ay masabi natin sa puno ng sikomoro. Wala akong puno ng sikomoro dito sa Pilipinas. Pero nabanggit ko one time natin, ano yung pwede natin mahalin tulad sa puno ng sikomoro. No? Yung puno ng balete, no? Kasi fig tree yun eh. No? Yun ay nasa family ng fig. So, nakita naman kung siguro nakakita naman kayo ng puno ng balete. Malaki yung puno ng balete. No? At anong sabi ko, kung mayroon lang daw tayong pananampalataya na katulad ng kasing laki ng bukas ng kasing laki ng butil ng mustasa, masabi natin sa puno ng sikomoro na alin, mapulot ka. Ay napakahirap pumulong ng ganong kalaki. Kahit na siguro yung mga, may mga machine na tayo ngayon, no? Na nagpupulot ng mga malalaking puno, magpulot ka. Sabihin lang natin, analit, maganim sa dagat, at ito'y kakanin. Ay kahit na siguro nga sa isang puno ng kamatis, no? Hindi man lang natin masabi na alin, mapulot ka at matanim ka, no? Doon sa kabilang dako. Pero yun ang sabi na Jesus, kung mayroon lamang tayong pananalig na kasing liit o laki ng butil ng mustasa. Kaya sa akin, sa pagtatanong ko sa sarili ko, napakaliit pa pala ng aking pananalig. No? Ay bahagi ko
Siguro kung may ganito tayong pananamig, maraming problema na sa mundo ito, mabibigyan natin ng solusyon. Kaya, napaka-alagaw, baka kasi akala natin, yung ating pananamig, napakalaki na. Hindi o, mas kailangan natin yung panalangin na hiningi ng mga dagal. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Paano? Tatlong bagay. Tatlo lang o. Marami pa kung kapusin. Pero nais sa aking bigyan yung tatlong bagay. Una, pagtitiwala. Lahat ng uri ng ugnayan o relasyon, ang pundasyon ay alin? Pagtitiwala. Pag walang tiwala, hindi tayo lalago. Hindi tayo lalago sa ating pananalig sa Diyos. Pinakailangan tayong magtiwala. Lalakayin na ako sa panahon na anumang uri ng pagsubok, bagyo, lindol, baha gawa ng bagyo o gawa ng korupsyon. Bahagi yun na kung saan yung nakita po natin sa habang na hinaharap natin sa pang-araw-araw nating pagtino sa daigdig na ito. Napakahalaga yung pagtibayin namin yung pagtitiwala namin sa Diyos na ipinamanig sa akin na dapat i-religid kaysa sa pagtitiwala natin sa iba, sa ibang tao. Pagtiwala namin sa atin, minsan sabi nga, mas tiwala pa tayo sa pamahiin eh. Mas sinusunod pa natin yung pamahiin kaysa yung utos ng Diyos. Bahagi yun na kung saan makita natin. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit hindi. May mga tao natin nangungurakot ng bilyong-bilyong peso. Bakit? Ano ang kanilang pinagkatiwalaan? Pera. No? Bakit yung iba kaya nilang ipagkanulo yung kanilang mga mahal sa buhay? Gawa ng kapangyarihan. Gawa ng katanyagan. Bahagi yun. Hindi natin kumisa na mamalaya, sabi ko nga, may mga pagkakataon ng tinatawag ay nililipang tayo ng mga bagay na ito. Na kung tinignan po natin, ay pinagkakatiwalaan natin ng higit kaysa sa Diyos. Kaya, bigyan mo natin ng higit ng pagkakataon, magtiwala tayo. Kaya nga, anong sabi ni Jesus sa unang pagbasa, makikita natin, kahit na kumisan sabi natin, nagtatagal. Pero anong sabi ni Jesus? Nasabi ko sa unang pagbasa, ang mga tapat ay magkakamit ng kaligtasan at ang mga mayayabang ay daranas ng kaparusahan. Hindi na yung panyaya ni Jesus. Sa ikalawang pagbasa, manalig tayo kay Jesus na nagdulot sa atin ang kaligtasan sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya tingnan natin, hindi yung problema natin na sabi nga natin, may pananampalataya tayo pero baka mamaya yung pananampalataya natin sa Diyos nandoon sa ilalim, lata, hindi doon sa una. Ang pananampalataya ni sa amin, magtiwala tayo ng Diyos sa Diyos ng higit sa lahat. At yun ang tingnan natin, ang bigyan natin ang pag-iba. At ang mga hamon ng buhay natin ay nagpapaalala sa atin na higit natin pagtiro sa pagpili na ito para sa Diyos. Pangalawa, panalangin. Tuloy tayo manalig sa Diyos, Pahayag ko ng ating patuloy ng pag-usapan. Kinakailangan natin ay ating panatilihin at pag-ibayunin yung buhay natin ng panalangin. Ano
Anumang uri ng panalangin, lalo na ang pinakamataas na antas ng panalangin, alin yun? Yung pagsisimba pag-araw ng linggo. Yung ibang mga devotional prayer natin, good. Pag-arasal ng Santo Rosario, ngayon buwan ng Oktubre. No? Pero bahagi yun, no? Sa pang-araw-araw nating pagkilos, palagi tayong mag-usap, lalo na saan, pag-araw ng linggo at Piyesta ng Panginoon. No? Magsimba tayo. No? Magsimba tayo pag-araw ng linggo at Piyesta ng Panginoon. No? Hindi lang ako pang-special occasion. Hindi lang kapag may dilogyo. No? Hindi lang ako kapag panahon na sakuna. No? Alam nyo, ngayon napapanood ko yung mga ilang mga video ng lindol. Wala kang marinig kundi alin. Lord, Lord, Panginoon, bahagi yun na kung saan yung makita ko natin. Ginoo. No? Ang tawag kasi sa Bisaya, Ginoo. No? Lord. No? Bahagi yun na nakita na naririnig natin, pero sana nga, no? Palagi natin ginagawa yun, parang isabihin natin, gusto, kinakailangan ng ating pag-ilos ay gawa ng alin. Out of fear. No? Hindi out of love. No? Dapat out of love. No? Kaya napakalaga yung alin, yung palagi ang panalangin. At saan makikita yan? When you go to Mass every Sunday. Magsimba tayo lalo na pag-araw ng linggo at Piyesta ng Panginoon. Pangatlo, bahagi ng panyaya ng pumay kapal na alin. Ito ang medyo mas mabigat. No? Kasi ito na kulusin yung pinakasunggulan na kung saan yung nakikita rin natin. No? Ang kulusin, ito rin ang magpapatunay na alin. Itong pagdalawang unang bagay ay maliwanag sa atin. Ano ito? Na masabi natin sa ating sarili, kapag ginagawa natin ang ating trabaho, ano sabihin? Ako'y abang alipin. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Humble service. Humble service. Kaya huwag kayong magtaka bakit ang ngayon nagsisilbi. Tawag na natin ngayon, public servant. Pero nangungura ko. Bakit? Nangaabuso. Bakit? Walang humble service. Ginamit lamang yung paglilingkod. Ginamit lamang yung paglilingkod para alin sa sarili. Walang kababahan ng loob. Kaya hindi mo pwede sabihin, maglilingkod ka nga, pero ano yung paglilingkod? Yung idea natin, ngayon, very predominant, lalong-lalong sa generasyon na yun, natin, karapatan ko po. Karapatan ko ito. Yun ang sinasabi ni Secretary Wills. Pinangangalandakan. Bakit? Ang tingin nila yun, karapatan nila yun. Yung nababago na yung maliwanag na pagkilos ng isip. Na alin, ang karapatan ko ito, hindi. Sa Ebanghelyo, iba. We do not deserve it. Bakit? Tayo lamang ay ginagawa natin ito. Bakit? Dahil tayo mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ito para sa atin. Pero bakit tayo naglilingkod ng ganito kahit na hindi kayo kinikilala? Kaya bahagi ko ito. Sana huwag mawala ng lakas ng loob ang mga lumalaban ng patas. Kung tayo lumalaban ng patas, huwag tayo mawala ng lakas ng loob. Baka sabihin natin mabuti na natin magwalang yan. Hindi. Sa mga lumalaban ng patas, sinasabi ni Jesus natin, yun ang public, yun ang tunay na public servant. Naglilingkod ng may kababaan ng loob. At masabi natin na kaya natin ginagawa ito, bakit tayo mga alagad na Jesus. Tumutulong tayo sa kanyang paanyaya na alin, ibigin
Diyos ang kalikasan at ang kapwa. Ito po tatlong ito. Pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabaya, panalangin, lalong-lalo na pag hindi papag-aral ng linggo. Pangatlo, paglilingkod ng may kababaan ng loob. At itulog natin, Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya sa Diyos.